Sagad-sagad ka ba sa pagtitipid mo? Halimbawa, kailangan mo maglaba. Sasabihin mo, ako na lang maglalaba para tipid sa pagpapalaundry. Magkano rin ang matitipid ko kung ako ang mismo ang maglalaba. Kaysa ipalaba ko sa iba dyan, ako na lang ang gagawa. Hindi na ako gagastos ng mga around 300 to 500 pesos kasi ako na mismo yung gumawa. Nakatipid ako. Sa business mo naman, sasabihin mo, bakit kailangan ko pa mag-hire? Ako na lang gagawa lahat niyan. Libre pa, wala ka pang papasweldohan. Sa una, walang problema yan kung nagtitipid ka. Nagsisimula ka pa lang. You cannot afford unnecessary expenses. Kaya kung may business ka, comment down below. Kung nagsisimula ka pa lang, mostly, ikaw lahat ng gagawa sa mga bagay-bagay na nagpapatakbo sa negosyo mo. Ikaw dun sa accounting, ikaw dun sa cashiering, pagdating sa pagmamanage ng inventory, ikaw din, pagdating sa quality assurance, customer service, marketing, etc. Lahat-lahat yan, ikaw mismo gagawa. Kung hindi ka man kumita, at least hindi ka mamomblema sa pagpapasahod ng mga tao mo at ang advantage pa doon, kabisado mo yung ins and outs ng business ng mga ginagawa na yan dahil hands-on ka at hindi ka maloloko ng iba. At kaya mo na mag-train ng ibang tao pagdating ng araw kapag kumuha ka na ng mga taong magtatrabaho para sa'yo. Kasi alam mo dahil ikaw mismo yung gumagawa ng mga bagay na yan. Ang problema sa iba, kumukuha agad sila ng mga tao dahil tamad sila. Ika nga nila sa sarili nila, dapat passive income lang ako. Dapat yung may-ari, pakuya-kuya-kuy lang, pabakasyon-bakasyon lang, nasa beach, nagpapahinga, kahit anong oras magising, pwede. Tapos, yung mga tauhan niya, yung kikilos para sa kanya. Yun yung nagiging problema dahil at the end of the day, hindi niya alam, naloloko na pala siya ng mga tauhan niya, yung mga hinire niya. Ayan, marami akong mga kakilalang mga negosyante, lalo na sa general merchandise na business or sa mga grocery chain ang nalulugi dahil sa ganyang prinsipyo. Kadalasan yan yung kahera, kasabwat niya yung pahinante nung goods na binibili nung general merchandise business. Halimbawa sa Yossi, kasi fast moving item yan. Meaning to say, mabenta at mabilis umikot yung kalakal o yung produkto. So, ang order kunwari ni business, ni general merchandise, ni grocery, 10 bucks, ibibigay ng pahinante 9 bucks, kulang ng isa, pero sa resibo na binayaran niya nung kahera o nung business mo is 10 bucks. Pagkatapos, paghahatian ang binayad ng kahera sa pahinante, di naloko ka kasi imbis 10 item yung i-deliver, 9 item lang yung na-i-deliver, pero ang binayad mo is 10 item. So, dun pa lang, naloko ka na, nakupitan ka na. But as the time goes by, lumalaki ang kita mo. You could afford to hire people, to acquire more talents, and etc. By that means, syempre, kukumputin mo ang income per hour mo. Paano mo gagawin yun? Ito, pakinggan nyo maigi. Kasi hindi ko ito tinuturo sa iba and for sure sa akin nyo lang maririnig tong mga to. Kung sa loob ng isang buwan, halimbawa, kumikita ang business mo ng 100,000 pesos, so kada araw, magiging halos 3,000 pesos ang kita mo. Kasi 100,000 pesos divided by 30 days, so papatak ng around 3,000 pesos ang daily income mo. Then next step is computin mo kung magkano yung hourly income mo. Let's say kada araw nagtatrabaho ka ng 10 hours. So kasi negosyante ka so medyo kailangan magbanat ka ng buto at magsipag-sipag. So papatak ng around 300 pesos per hour ka dahil 3,000 divided by 10 is 300 pesos. Ngayon, ilang oras ba maglaba ng damit? Yan ang itatanong mo sa sarili mo bago mo gawin yung gusto mong gawin. Probably 2 hours kung mag-isa ka lang or pwedeng 4 hours kung medyo marami-rami yung lalabahan mo. Isasampay mo pa yan, tutupiin mo pa yan, etc. Akala mo nakakatipid ka ng 500 pesos kasi hindi ka na nagpapalaundry. Pero hindi mo naiisip, nalulugi ka pa. Bakit ka nalugi? Magkano ba ang per hour mo? Balik tayo doon sa napag-usapan kanina. Diba? 300 pesos. So, 300 times 4 hours is 1,200. Dapat naghahanap ka ng mga activities na worth 1,200 or more.
Tapos yung labada mo, ipa-laundry mo. Bayaran mo ng 500 pesos, may sukli ka pa, 700 pesos. Yung tinuturo ko sa inyo is nagiging matalino tayo sa paggamit ng oras. Nagiging more efficient tayo sa pag-manage ng time natin. Ito, powerful example. Bibigyan ko kayo ng another example. Gagala ka, papasyal ka ng for around 3 hours. Sabi mo, hindi ka naman gagastos. Promise. Nag-promise ka sa sarili mo at tinupad mo naman. Akala mo wala ka talagang nilabas na pera dahil hindi ka gumastos, hindi ka bumili sa mall, as in gumala ka lang, nagpalamig ka, pero hindi mo alam na lugi ka na pala. Bakit ka mo? Tanong mo ulit sa sarili mo, magkano ba ang per hour mo? Again, 300 pesos. So, nalugi ka ng halos 1,000 pesos dahil sa pamamasyal mo lang. Dahil 300 times 3 hours, medyo minsan napasobra ng konti. So, papatak ng halos 1,000 yung inilugi mo. Ngayon, kung minimum wage earner ka naman, 645 pesos. So, ang hourly income mo, papatak ng halos 65 pesos per hour. Kasi, 9 hours ka sa office plus 1 hour ka sa travel. Alam naman natin kung gaano ka-traffic dito sa Metro Manila. Pero pagpalagay na lang natin na 1 hour na lang. Huwag na lang natin dagdagan or pahabain. So, sa ganyang sitwasyon, applicable talaga ang pagtitipid habang naghahanap ka ng paraan para lumaki pa yung income mo. Kasi nga, hindi mo nga afford ng mga unnecessary expenses. Kasi halimbawa, kung 65 pesos per hour ka lang, magpapalaundry ka worth 500 pesos, medyo hindi siya practical kasi yung ipapanlaba mo, halos katumbas na yun ng isang buong araw ang sahod mo. Kaya ang magiging objective mo ngayon is paano mo i-increase o mapapalago yung income mo. At maraming paraan, pwede ka mag-side hustle, pwede ka rumakit-raket dyan, pwede ka mag-start ng mga maliliit mong negosyo, magtinda-tinda, etc. Para papalaki mo yung income mo.